Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang poon nating mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang poon nating mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan. Pagliligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ibinahagi ng balo ang huling makakain nila ng kanyang anak sa propeta ng Diyos na si Elias. Dahil sa taos-pusong pagbabahaging ito, sa gitna ng kanyang karukaan, pinagpala at di naman siya pinabayaan ng may kapal. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta. At nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin. Nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na inyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay, at pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong
Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ang bulag, lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon na bubuhay lagi. Ang Diyos mo Siyon, kaluluwa ko
Kaiba sa ibang mga pari, si Jesucristo ay minsan lamang nag-alay para sa kapatawaran ng kasalanan sapagkat ang kanyang inihain ay ang kanyang sarili. Darating siyang muli sa wakas ng panahon, hindi upang maghain muli ng alay, kundi upang iligtas ang lahat na naghihintay sa Kanya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayoy nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iyo'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sana siyang paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita. Ngayoy magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang haing upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo,
ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Paki-bless nyo nga yung katabi ninyo sa pagbabati ng pinagpalang umaga. Yan. You bless each one. Morning po. Magandang umaga po. Isang aral tungkol sa pagbibigay ang nais ituro sa atin ni Jesus sa linggong ito. Sabihin nyo nga po, pagbibigay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, magbigay. Ayan, ha? Ipinakita ni Jesus ang aral na ito sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagmamasid ng mga tao na nasa simbahan. Ayon kay Jesus, mayroong dalawang klase ng tao na nagbibigay ng kanilang alay. Dalawang uri ng tao. Una, iyong mga mayayaman. Narinig natin sa Ebanghelyo, sila yung nagbigay ng malalaking halaga. Mayaman eh. Alam niyo po, ang mga Hudyo ay masusunurin sa batas ng Diyos. At ayon sa batas, ang tinuturo, 10% ng iyong kinita ang iyong dapat ibigay sa simbahan. 10%. Halimbawa, kumita ka ng 100 piso. Magkano ang sa simbahan? Hello? Ba't may narinig ako sabi 5 piso? Kinupitan pa no? Ulit, kapag 20 pesos naman ang kinita, magkano ang sa simbahan? Yan, ganyan. No? Ganon. 10%. Nililito ko lang kayo para mabilis mag-compute. Ganon sa batas ng mga Hudyo. Kaya ang mga mayayaman, di hamak. Malaki ang naibibigay. Kasi kung kumita ng 1,000, magkano dapat ang bigay? 100. Ganyan ang mga Hudyo. Sumusunod sa batas. Kaya naman ang mga mayayaman, malalaki ang naibibigay. Kaya nga ang tawag, ika-10. Ibig sabihin, ika-10. Ika-10% ng iyong kinita. Ngunit, ang nakapukaw sa loob ni Jesus ay ang pangalawang klase ng taong nagbigay sa simbahan o templo. At ito ay sa katauhan ng isang balong babae. Balo. Inihulog niya ang 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tingnan nyo, 2 kusing. Kung 1 kusing, hindi pa pera ang tawag doon. Pero yung 2 kusing na yun lang ang kanyang pera, hinulog pa ng balo. Napukaw ang loob ni Jesus dahil maliit man ito kumpara sa hinulog ng mayaman, pero siya ang nagbigay ng buo niyang ikabubuhay. Ilang porsyento ang binigay ng mayaman? Ilan? 10. Bakit nalito na kayo mag-compute? No? 10%. Ilang porsyento ang binigay ng balo? Buo niyang buhay, ikabubuhay. Mayroong 3 aral. 3 aral na pwede tayong matutunan tungkol sa pagbibigay. 3 lang po ito.
magandang aral na matutunan mula sa babaeng balo? 3. Pag ika-4 na, tulugan nyo na po ako. Okay ba po yun? Pag 3 lang, walang matutulog. Una, pagbibigay ng hindi sa kakayanan, kundi sa kagustuhan. Noong panahon ni Jesus, lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. Lalaki lang. Pag babae ka, hindi ka pwedeng magtrabaho. Anong dapat mong ginagawa? Gawaing bahay. Sa panahon ngayon, may ganun ba? Hindi, no? Yung lalaki, walang trabaho. Ang babae, ayun, sarap ng buhay ng lalaki, no? Tapos kapag wala pang hinaing pagkain, mainit pa ang ulo. Tama ba yon? Iba panahon nun Iba panahon ngayon. Nung panahon ni Jesus, lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. Kaya naman bilang isang balo, bukod sa hindi siya pwedeng magtrabaho, wala ang kanyang asawang aasahan. Namatay pa yung lalaking maghahanap buhay para sa kanya. Kaya kung tutuusin, walang kakayanan ang balo makapagbigay. Kasi wala siyang trabaho Wala siyang kita. Wala siyang kakayanan. Pero dahil sa kanyang kagustuhan, sapat itong naging dahilan para magbigay. Madalas, hindi tayo nauubusan ng dahilan kapag usapin ng pagbibigay. Uy, Father, kulang pa nga sa akin to, hahatian mo pa ako. Father, kapos nga ang sweldo ko Bakit ako magbibigay? Ako nga dapat ang bigyan Minsan naman, hindi naman lagi material ang binibigay O di sige, kung wala kang mabigay na pera, mag-serve ka. Sige nga. Ay, Father, pag linggo naglalaba po ako Ay, Father, pag linggo naglilinis ako ng bahay 1 oras lang. Ilang oras meron sa buong araw? 24 hours. 1 oras lang ibibigay mo sa Diyos, may 23 hours ka para sa sarili mo, ayaw mo pa. Tas pag nagipit ka, hihingi ka sa Diyos. Yan tayo no? Ganyan tayo. Pero tingnan mo, no? Yung balo, hindi nagbigay ayon sa kakayanan, kundi sa kanyang kagustuhan. Pangalawang aral na matututunan natin sa balo, ang pagbibigay hindi sa halaga, kundi sa kung ano ang natira. Sabihin nyo nga po, halaga. Natira. Ginigising ko lang po kayo. Ang pagiging mapagbigay, nakikita hindi sa halaga ng naibigay, kundi sa halaga ng natira. Marami sa atin, kapag nakitang nagbigay ng 1,000,000, wow! Generous! Nagbigay ng 1,000, wow! Ang bait naman! Nagbigay ng 100, wow! Pero hindi mo alam, hindi lang yan ang kanyang natira. Ang tunay na pagbibigay, nakikita hindi sa laki ng naibibigay, kundi sa laki ng natitira. Maliwanag na ito ang pinagkaiba ng balo sa mayayaman. Ang mga mayayaman, ang laki ng kanilang naihulog. Pero kung tutuusin, 10% lang yon ng kanilang kinita. Anong ibig sabihin? Magkano ang natira sa kanila? Ilang percent? 90%. O syempre, kung may 100% kang kinita, 10% binigay mo, magkano natira sa'yo? 90%. Pero ang balo, ibinigay 100% ng kanyang ikabubuhay. Madalas ganyan tayo. Kapag nagbigay, yung hindi natin kailangan. Tinitingnan pa rin natin yung natitira sa atin. Natapos ang bagyo, di ba? Nagbigay tayo sa Caritas, no? Maraming nagbigay ng mga lumang damit, no?
Pag tinignan mo yung lumang damit, abay, luma talaga. No? Masusuot pa ba? Hindi na. Naglinis ka lang ng bahay, hindi ka nagbigay. Pero lumabas ka ng bahay, isang sako. Pero noong tinignan, halos hindi mo masuot. Ang pagbibigay, hindi nakikita sa halaga, kundi kung ano ang natira. Pangatlong aral na pwede nating matutunan sa balo tungkol sa pagbibigay. Ang pagbibigay, hindi sa pagkukwenta, kundi ng may buong pag-asa. Hindi sa pagkukwenta, kundi ng may buong pag-asa. Isang hadlang sa pagbibigay ang isipin ang sarili. Paano na ako? Paano ako pag nagpautang? Paano ako kapag nag-donate? Paano ako kapag nagbahagi? Paano ako kapag nagbigay? Kapag pumasok sa isip ang sarili, sigurado ang pagbibigay ay susukatin at kukwentahin. Kaya lang naman tayo nagkukwenta ay dahil ayaw natin na mawalan o maubusan. Yung balo, hindi inisip ang sarili. Pwede niyang sabihin, 2 kusing na lang, ibibigay ko pa. Paano na ako kakain mamaya? Ito na lang yung pera ko, paano na bukas? Hindi inisip ng balo ang kanyang sarili dahil panatag ang loob niya na hindi magpapabaya ang Diyos. Yan yung pag-asa. Hindi magpapabaya ang Diyos. Ito ang mensahe sa atin ng ating unang pagbasa. Sinasabi ng aklat ng mga hari, hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Huwag kang matakot magbigay. Umasa ka sa Diyos. Hindi magpapabaya ang Diyos. Dahil hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Bilang pangwakas, naalala ko yung kwento ng isang bata. Alam niyo po, tuwing nag-homily ako, halos lagi may kwento. Para maalala ninyo kung anong kahulugan ng buong pagninilay natin. Yung bata sa kwento ko, minsan pumunta sa isang tindahan ng ice cream. Sinilip niya yung estante at tinignan ang iba't ibang uri ng ice cream. Tinanong niya yung tindera kung magkano ang ice cream na nasa baso. Sabi ng tindera, 50 pesos. Tinanong muli ng bata kung magkano ang ice cream na nasa apa. Sabi ng tindera, 30 pesos. Binilang ng bata yung kanyang barya. At muli, nagtanong yung bata, magkano po yung ice cream na nasa stick? Alam niyo itong mga tinderang ito, kapag tinanong mo ng 2 beses, parang naiinis na. Di kasi nila nilalagay yung presyo . Sana ilagay na lang para wag nang mainis pag nagtatanong. Di ba? Lalo pa pag tumatanda na ang mga tindera. 2 beses ka palang nagtanong, galit na. Kaya pasungit na sumagot yung tindera. Sabi niya, yung ice cream na nasa stick, 20 pesos, bibili ka ba? Bay, ang taray, Pinili ng bata yung ice cream na nasa apa. Magkano nga yung nasa apa? Yun, 30. At naupo ang bata at kinain ng masaya ang kanyang ice cream. Nang maubos ang ice cream, nakangiting umalis ang bata habang nakatingin sa tindera. Tumayo ang tindera, pumunta sa pinagpupuan ng bata at nilinis ang mesa. Nagulat ang tindera nang may makita siyang 20 pesos sa lamesa. Tiningnan niya ang bata mula sa labas at ang bata
kumaway, paalis. Sabi ng isang manunulat, walang sobrang naghirap ng dahil sa pagbibigay. Para sa ng 20? Hello. Tip sa masungit na tindera. Maraming dahilan para wag magbigay. Ang sungit ng tindera, pero isa lang ang dahilan, kagustuhan. Dahil hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Amen? Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hangad ng Diyos, tulad niya na tayo ay magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Dumulog tayo sa Ama nang tayo'y mabiyayaan ng pusong katulad ng sa Kanya. Buong tiwala tayong manalangin at ating sambitin, Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taus-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, maghangad, mag-isip, at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, matamo nawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa nila ang pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong laging handang dumamay. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Mapagpala naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong mga anak. Matutunawa kaming magbahaginan nang sa gayon madama naming tunay na ikaw ay nasa aming piling kasama ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming luwikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Para po sa mga hindi makakaluhod bilang paggalang, ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating mga puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kapin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagmakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Berenang Soledad, mahal kita. Amen. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid
kung anuman ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan ng kanyang pamana, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magpugli sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa pag-ibig, sa pag-asa, sa biyaya at ligaya, Magpasalamat sa Kanya sa mabuti niyang balita. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magpugli sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa ganang pangunawa, sa masusing pagkalinga, magpasalamat sa Kanya, sa handog niyang kaligtasan. Mawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magpugli sa Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,